God is good. And all the time, God is good. Tapat po ang Diyos natin. Amen po ba? Hindi po tayo pinapabayaan ng Panginoon magpakailanman. Promise po yan ng Lord sa atin. Hindi niya tayo iwan, ni pababayaan man. But the great question is, do we really trust the Lord in every way? Do we really trust the Lord sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay? Kahit na kuminsan parang napakahirap. Alam niyo, nandun na po ba kayo sa isang sitwasyon ng inyong buhay na para bang dead end na? Parang saan ako pupunta, Panginoon? No? O kaya saan ako, paano na, ano na yung susunod? What's the next thing? Nandito na ako sa ganitong pananampalataya, nandun ako, nagtitiwala ako sa Panginoon, pero dumarating ba yung pagkakataon na gano'n, na parang, Lord, ang hirap, ito na ba yung end? No? Saan ka huhugot ng tiwala sa Panginoon? Naranasan nyo na po ba yun? No? Tayo po tayong lahat, as we read, ito pong ating text for today, matatagpuan po natin sa Exodus, very familiar verse, Exodus chapter 14. Simulan po natin sa verse 13. Yan. Ito po yung instance na yung mga Israelites, no, pinalaya na sila, pero inahabol po sila ni Pharaoh. Gusto nila lang pabalikin ulit sa Egypt. Pero sumagot si Moses. Sabi po dito, sumagot si Moses, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tignan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ni Yahweh. Amen. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong yan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Calm yourself. Maaaring ito po ay yung mensahe din ng Panginoon sa atin. Verse 15, sinabi ni Yahweh kay Moses, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelite. Sabi po sa English, maganda po sa English eh. Then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the Israelites, move on. Sabi mo nga sa katabi niyo po, move on. Kailangan mo na mag-move on. Stop stopping. Move on. Sabi pa po dito, verse 16, itapat mo sa ibabaw ng dagat ang inyong tungkod, mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo, lalo kung pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Paraon, pati ang kanilang mga karwahe, ipapakita ko sa Faraon at sa kanyang hukbo ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyo iyan na ako si Yahweh. Pinagpala na po ng Panginoon pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang mga salita. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po for this time. Lord, ikaw po ang siyang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. Gamitin niyo lamang po ako bilang inyong lingkod upang ipahayag ang iyong mga salita. Banal na Espiritu, mangusap ka sa bawat isa. Iparanas mo ang iyong presensya. Kausapin niyo po ang bawat isa sa amin. Hayaan niyo po na buksan po namin ang aming mga puso upang tanggapin ang iyong mga salita sa araw na ito. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sabihin mo sa katabi mo, stop stopping. Move on. Sige po, sabihin niyo po, stop stopping. Move on. Naalala ko tuloy yung isang clip lang yun sa movie ni Iron Man eh. Na kumbaga parang
Ang daming chaos, mayroong umatake sa kanilang kalaban at tapos yung suit niya nandun sa wife niya, no? Si Pepper Potts. At tapos sabi ni Iron Man dun sa wife niya, "Stop stopping. Huwag kang tumigil na tumigil." Move on. Mari ito rin siguro yung mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. The context of this is that God leads Israel out of Egypt. Yung Pharaoh, si Pharaoh, ang Egypt po, tignan niyo po yung status po ng Egyptian noon. They are the most advanced country, civilization on that time. Very powerful. Tinitingala sila ng buong mundo. Very powerful. Kumbaga, in our times, there are super power country. Egypt. Kasi napaka-advance ng kanilang technology, napaka-advance ng kanilang kaisipan, no? Pati sa mga structure. At hanggang ngayon, mga scientists, mga geologists, talagang they are so puzzled, no? About doon sa kumbaga parang naisip nila yon, parang ganun no? Naisip nila noon yun. Ganito lang yung kanilang resources. Parang ganun no? Ibig sabihin, they are so advanced, they are so powerful on that time. Pero dito po, pinakita ng Panginoon kung sino talaga yung pinakamakapangyarihan. Kahit na ikaw pa yung pinaka-powerful dito sa buong mundo, ang Diyos pa rin ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Pharaoh chases them. Tignan nyo, no? The most powerful person in the world chases these Israelites, yung bansa ng Panginoon na iniligtas na niya, inilabas na niya sa Egypt. And dumating sa pagkakataon, they are trapped. Saan na sila pupunta? Andiyan yung mga Ehipsyo, paparating na, okay, gusto silang hulihin, okay, ibalik ulit sa Ehipsyo, at tapos nandun sila, hindi na sila makamove forward. Dagat na Wala na silang pupuntahan. They are cornered, they are trapped, no? The people want to return to Egypt. Kung mababasa niyo po yung chapter 14, nagre-reklamo po sila doon. Sabi nila kay Moses, "Sinabi na namin sa inyo Sinabi ko na sa iyo Dito na lang kami." Yan, no? Ganun yung sinabi nilang mga Israelite kay Moses. Tingnan niyo po, verse 8, verse 11. Sinabi nila kay Moses, "Wala na bang mapaglilibangan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Ehipsyo. Ngunit, tingnan mo yung nangyari. Kumbaga parang sinasabi, tingnan mo, sabi na sa iyo Powerful talaga sila. Yan. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa inyo na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin. Napansin niyo po yung mga words nila. Hayaan mo na kami dito. Hayaan mo na kami dito. No? Alam niyo po, God's deliverance often demands that we leave the familiar and stand by faith. Ano ibig ko po sabihin? Yung mga Israelita, they feel comfort kahit na slave sila. Kumbaga kasi familiar na no? Familiar na kumbaga parang ito na yung routine nila, nakasanayan na nila na maging alipin sila, hayaan nyo na kami. Okay na kami dito, kahit slave na kami, kahit nahihirapan kami dito, wag mo na kaming pakialaman. Dito na kami mamamatay. No? Kumbaga, wala na Baka dito na kami, talagang ito na yung purpose ng Panginoon sa amin. Yun po yung kanilang mindset dito.
The reality is, they are living in the comfort zone. Sabihin nyo nga, comfort zone. Comfort zone. At marami rin sa atin siguro, we are living on it na hindi natin namamalayan. We are living in part of the comfort zone. Ako po, personally, may mga parte din sa aking buhay na talagang sabi ko, this is my comfort zone. This is my safe place. Pero ang nakakatakot po nito, ayaw po ng Panginoon nang tayo yung nasa comfort zone palagi. Familiar zone ang tawag doon. Kasi, tingnan niyo po, pag tayo daw ay nandun sa comfort zone, hindi na natin napapairal yung ating pananampalataya, yung ating tiwala sa Panginoon. And we are living in a safe place. Nasasatisfy lang tayo kasi nga we are safe on that zone. Bigyan ko po kayo example. No, ako po ay alam ko po yung pagkakatawag sa akin ng Panginoon bilang isang pastor, no? Humayo, mag-cell group, ganyan, magpastor. Ayaw ko. Kasi I'm living in my comfort zone. Yung comfort zone ko ay yung aking paglilingkod sa Panginoon dito sa loob ng simbahan. Tumutugtog ako, I enjoy it a lot. Niyakap ko yung music eh. Niyakap ko yung pagtugtog eh. Niyakap ko talaga yung aking pagsaserve sa Panginoon dito sa church. Maging yung mami ko sinasabi na sa akin, doon ka na matulog sa Bethel. Ayun yung mami ko eh, alam niya yun. Doon ka na matulog sa Bethel. Anong ginagawa mo doon? Nagpa-practice ako. Talagang niyakap ko po kasi talaga yung music. Alam po ng mami ko yan. Gusto ko talaga ng music and I really love music. Gusto ko rin pumasok sa School of Music. Mahal ko talaga eh. No? Pero deep inside, tinatawag na ako ng Panginoon to go out of the church. Mag-share ka. Sinasabi ko sa Panginoon, Panginoon, hindi ko talent yan. Ayaw ko niyan. It is contradict ito doon sa aking personality. Mahihain ako eh. Doon na lang ako sa backstage. Ayoko humarap sa tao eh. Ayoko. And every time na kapag nakakarinig ako ng preaching about sharing the gospel, about discipleship, okay, sinasabi ko palagi sa sarili ko, hindi sa akin yan. Hindi sa akin yan. Baka sa kanya. Baka sa likod ko. Baka siya yung sinasabihan, hindi ako. Kumbaga para sa akin, pero umilag ako parang ganun. Pero sa akin pala talaga yun. Iniiwasan. Kasi nandun ako sa comfort zone eh. Pwede pala yun mangyari, ano? Kung ikaw ay isang mananampalataya, pwede palang mangyari na pwede ka nagsaserve sa church. Pwede ka active sa iyong pananampalataya. Nagbabasa ka ng Bible, nagpe-pray ka sa Panginoon. But, you are not obeying the Lord. Your personal calling. Tinatawag ka na pala ng Panginoon, pero ayaw mong sumunod. You're still living in the comfort zone. And if we are living in a comfort zone, we are disobeying God. Sabi ng Panginoon, lumabas ka na dyan. Lumabas ka na dyan. Ano yung comfort zone ninyo? Iba-iba po tayo ng calling, tama? Maaaring tinatawag na tayo ng Panginoon to share the gospel to your friend. O kaya to your classmate. Or maaaring sa kapitbahay mo. O maaaring tinatawag ka na ng Panginoon para maglingkod ka na sa Kanya, no? Gamitin mo yung talent mo, no? Pero, teka lang, Lord, hindi ko kaya. Meron tayong hinohold. Kasi okay pa ako eh. Okay pa ako eh. Dumating po sa pagkakataon na talagang dead end na talaga.
Kumbaga parang, saan na ako pupunta, Lord? Saan na yung next? No? Yes, I am active. Sa church. Yes. Pero, I feel empty. I feel empty. That's why, ito nga, kailangan we have to go out to our comfort zone. Comfort zone can look safe, but are often bondage. Alam niyo po ba na ang kaaway, gusto niya na palagi kang, yung feel safe ka. Dinideceive niya tayo na, kumbaga parang, niloloko niya tayo na, okay lang yan. Sige, nagbabasa ka naman ng Bible, nagpe-pray ka naman araw-araw, uma-attend ka ng mga gawain sa church, okay na yan. Huwag ka na mag-share ng gospel. Huwag ka na mag-disciple. Huwag ka na maglingkod sa Panginoon. Okay lang yan. Okay lang yan. You are in the safe zone. But you are not applying the faith zone. Ito kasi yung sa kalaban, yung sa kaaway, ini-instill sa ating isipan. Dinideceive niya tayo. Nakakatakot kasi. Baka hindi mo kaya. Ito rin yung aking ito rin yung aking dilemma ba? Para bang, kasi hindi ko talent yan, Lord eh. Hindi ko talent na mag-share ng gospel. Hindi ako marunong kumausap ng maraming tao. Hindi ko kaya yun, Lord. Hindi ko kaya. Baka mag-fail lang ako. Naranasan nyo na rin po ba yun? Baka kasi hindi ako magtagumpay dyan sa bagay na yan. You're not applying the faith. If you are applying the faith, hahakbangan mo yun. Kung sinabi ng Panginoon, sige, go! Hindi ko kaya, Lord eh. Pero sabi mo, Lord, go. Sige, I will trust you. Ganun ba palagi? Hindi eh. No? Hindi eh. Pero alam niyo po, the moment na humakbang na ako, kahit small steps, naalala ko pa noon, malinaw nung araw na yon. Sabi ng Panginoon sa akin, itong araw na ito, pumunta ka sa Teresa, mag-cell group ka doon. Yeah. Sabi ko, Lord, wala akong pera. Umaga yun talaga, nag-pray ako, nag-devotion ako. Sabi ng Panginoon, punta ka Teresa, simulan mo yung cell group doon sa Teresa. No? Una, sabi ko, Lord, sino yung pupuntahan ko doon? Pangalawa, wala akong pera. Mamamasahe ako, ilang sakay po yun eh. Ilang sakay po yun eh. Sige, Lord, sabi mo eh, bumaba ako. Pagbaba ko, papasok pa lang si Daddy. Si Pastor Kicks. Papasok siya sa opisina. Sabi niya, ano mo ngayon? Batang aga mo gumising. Sabi niya, aga mo gumising. Sabi ko, pumasok sa akin isipan, sabi ni Lord eh. Sabi ko, Dad, pupunta akong Teresa eh. Anong gagawin mo dun? Magsa-cell group. Ganyan, magsa-cell group ako eh. Cell group? May pamasahe ka ba? Daddy, may pamasahe ka ba? Siyempre, ano sasabihin ko? Wala eh. Wala akong pamasahe. Alam niyo, binigyan ako pamasahe ni Daddy. Kinuwenta niya pa eh, masasakay kang ganyan, pabalik, okay. Binigyan ako. Grabe. Naisip ko tuloy, kapag humahakbang ka pala sa pananampalataya, si Lord nagpo-provide ng way para matupad yung kalooban niya sa buhay mo. Ang kinakailangan mo lang, susunod ka. Humakbang ka. Iniisip ka kasi natin palagi. Iniisip ko noon, ang hirap pumunta, ang hirap, sinong pupuntahan ko doon, sinong miyembro yung pupuntahan ko doon. Nandun na eh. Pero wala ka pa nga sa first step eh. Humakbang ka muna. First step. Tignan niyo po, no? Sabi po dito, do not be afraid. Verse 13 to 14, sabi po doon, do not be afraid.
Stand firm. You will see deliverance. The Lord will bring you today. Promise yun. Promise yun ni Moses dun sa mga Israelites. Do not be afraid. Do not be afraid. Kung minsan, hindi aksidente na tayo ay natatrap na tayo. Baka ito rin yung way ng Panginoon to tell us, there is no way, I am the only way. Sumunod ka. Sumunod ka. Natatrap na ba tayo ngayon? Do you feel trapped? Na para bang, saan ako susunod? Lord, ano na yung susunod na growth ko spiritually? Or ano na yung susunod na level of faith? Marami kasi meron ako narinig na prayer noon eh. May narinig akong prayer. Hindi po dito yon. Baka sa ibang church kasi marami po ako napupuntahan church eh. Sabi niya, medyo hindi ko na siya kinorek pero kasi hindi ko siya membro eh. Sabi niya, ako pastor, hindi na ako nagpe-pray ng blessing eh. Bakit? Kasi kapag ka nag-pray na ako ng blessing, alam ko, i-bless naman ako ng Lord. Kaya lang, matcha-challenge ako. Hahakbang ako mahihirapan ako eh. Mahihirapan ako kapag ka hiniling ko sa Panginoon yung blessing. Sabi ko, okay. Inausap ko yung pastor niya. Teka, leader mo yun, di ba? Leader mo yun eh. Maraming ganun eh, na Kristiyano. Kumbaga parang, ayoko ng challenges. Umaayaw na sila kagad kasi nga, natatakot sila. Natatakot sila na humakbang sa pananampalataya. Oo nga, mahirap. Pero alam niyo po ba, mahirap pero kasama mo naman si Lord. Hindi kanya pababayaan eh. Hindi kanya pababayaan. Hello? Minsan talagang sinasadya ng Panginoon, ilagay tayo sa sitwasyon na walang daan para maranasan natin yung himala ng pananampalataya. Masaksihan natin yung miracle when we step by faith. Ano yung situation po natin ngayon na we feel trapped? I want to tell you, when God closes the way, He's preparing a miracle for you. When God closes a way, not because He is answering, hindi na pwede, no. He is preparing a miracle for you to understand you have to grow. You have to move on. You have to move on. Kapag wala ka ng mauwian, wala ka ng masasandalan, doon tayo sumandal sa Panginoon dahil gagawa siya ng daan para sa atin. Amen. Kapatid, huwag tayong matakot kapag sarado ang lahat ng pinto. Baka si Lord may ginagawang bagong paraan, bagong daan para sa iyo. Tingnan niyo po yung sitwasyon po ng mga Israelites. They are trapped. Yung Ehipsyo, hinahabol sila. They are trapped in the corner. Parang ganun po yung sitwasyon po nila eh. Dagat na yung susunod, wala na sila pupuntahan. But God make a way for them. Hakbangan po natin ang ating pananampalataya. Okay po ba yan? I want to challenge you. Humakbang ka ng may pananampalataya sa Panginoon. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, we live by faith and not by sight. Sabi po ni Pablo yun. We live by faith and not by sight. Maaring imposible. Kahapon nagkukwentuhan kami ng
asawa ko habang nagdadrive ako. Sabi niya, sana wag umulan bukas. Sabi ko naman, negative no? Hindi, uulan Sabi sa Pag-asa, uulan Sabi, uulan Ikaw naman, pinapanalangin nga natin na wag umulan. Oo nga no? Oo nga no? Wala naman imposible sa Panginoon, di ba? Pwedeng tunawin ng Panginoon yung bagyo kung gusto niya, di ba? Walang imposible sa Panginoon. If His will, He will make a way. By faith, we live by faith and not by sight. Alam niyo po, nung humakbang po ako, yan, sabi ko, Lord, eto na, may pamasahe na ako. Sino yung pupuntahan ko doon? Yan, sino yung pupuntahan ko doon? Naalala ko, meron akong alam na ba, marami namang mga miyembro doon na pero eto talaga particularly, pagpasok ko pala ng subdivision, sabi ng Panginoon, yung miyembro na yan, ipanalangin mo siya. Ang linaw ng instruction, ipanalangin mo siya, yung pamilya niya, and then magkwentuhan kayo, doon ipasok mo yung cell group. Yan. Totoo nga. Alam niyo, may pinandaraanan yung nanay na yon, yung kanyang tahanan, no? And then I pray for her. I pray for her and their home. And then bago ako umalis, sabi ko, alam niyo sister, gusto niyo bang magkaroon ng gawain dito? Cell group. Alam mo, sabi nung kapatiran na yon, sabi niya, alam niyo po, matagal ko na pong gustong magkaroon ng cell group sa bahay na to. Sige po, next week, tatawagin ko yung mga kapitbahay ko. Mag-cell group tayo dito. Amen. Alam niyo po, kailangan humahakbang lang tayo talaga nang may pananampalataya. Hindi yung takot, yung pangunahan natin. Natatakot kasi tayo of the uncertainty. Yung mga, yung mga possibility ba? Meron na tayong mga possibilities no? Sa isipan natin, baka kasi mag-fail ako, baka kasi ganito, mapahiya ako, ganyan. Ito rin yung aking mga mga rason sa Panginoon Sabi ko, Lord, baka may magdebate sa akin kapag kapastor ako, ganyan, nagsishare ako ng salita mo, baka may makipagdebate sa akin, hindi ko masagot, ganyan, nakakahiya ako. Sabi ng Panginoon sa akin, nahihiya ka. Pero ako, hindi mo ako binigyan ng kahiyaan. Na ang Panginoon, siya yung nagsugo sa akin. Ibig sabihin, may dahilan yun. Kung hindi tayo sumusunod, sabi, ito po, na personal ko po ito. Kung di ako susunod sa Panginoon, ako ay napapahiya. Sabi ng Panginoon sa akin. Kaya sabi ko, sige Lord, sige, go, go, go. Kapatid, huwag mo ipahiya ang Panginoon. Sumunod tayo na may pananampalataya. Surrender our lives to Jesus. Amen. Pangalawa po, una, when God closes the way, He's preparing a miracle. Pangalawa po, matututunan po natin sa storyang ito. Sabi po doon sa verse 11 to 12, ito po yung reklamo ng mga Israelites, no? Sabi po dito, it would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert. Yung takot yung pinangunahan nila, no? Yung dahilan, bakit maraming mga Kristiyano din, tayo din, mga Kristiyano, nananatili sa comfort zone. Kasi nga, takot mabigo, takot mawalan, takot sumubok. Pero kapatid, walang tunay na paglaya kung hindi mo haharapin ang takot mo. Naalala ko tuloy, yung comfort zone circle. Kapag yung comfort zone, nandun tayo sa loob, lumalaki rin pala yan Lumalaki yung comfort zone na yan The moment na tayo po ay mag-step by faith, lumalabas tayo doon sa comfort zone circle na yon.
inner circle na yon, and we step by faith. Lumalaki tuloy yung, ang nangyayari, nag-i-expand yung territory natin, nag-i-expand yung ating pananampalataya. So, yun na yung panibagong comfort zone mo ngayon. No? Yung dating comfort zone mo, okay, lumakad ka, humakbang ka, ito na yung panibagong comfort zone mo. Ngayon, nile-level up ka ulit ng Panginoon, sinasabi mo ulit, ang hirap niya niyan, Lord, ayoko niyan. No? Panibagong transition na naman. Napansin ko tuloy, sa mga transition, talagang sa una, mahirap talaga. May nag-a-apply ng trabaho may youth kami. Sa biyaya ng Panginoon, nasubaybayan po namin yung itong kabataan na ito na talagang ano po siya magmula college, ganyan, sinasabi niya, mukhang hindi na ako makakapagtapos ng college, ng kolehiyo, sabi niya. No? Pero ina-encourage namin, magtiwala ka sa Panginoon, manampalataya ka sa Panginoon. Alam niyo po, nakagraduate na siya last year. Sa biyaya ng Panginoon. Sabi niya, salamat po, Panginoon. Kasi 4 years, ang hirap nung pinagdaanan niya. Pero nakatapos na po siya, pagiging teacher. Yan. Ngayon po na, panibagong transition na naman. Kasi nasa trabaho na siya eh. Nasa trabaho na siya. Sabi niya, ang hirap pagtrabaho. Sabi niya, ang hirap ng mga paperworks. Parang ayoko na. Sabi niya nung Friday na, ayoko na. Tapos, tinignan siya ng mga leaders namin, ano ka ba? Nandiyan ka na nga eh. Tingnan mo nga kung paano ka binless ng Panginoon. Yan pa ba? Nandiyan ka na. Napansin ko tuloy, sabi ko nga, yung mga transition, yung mga simula, talagang sa una, mahirap yan eh. Tayo din, no? In every transition of our lives, halimbawa, pagpasok mo into marriage, no? Talagang sa simula, ang hirap eh. No? Lalo na, kapag ka nagkaanak, mahirap din eh, sa simula. Pero the moment na you step by faith, little by little, hinaharap mo yung takot mo. Hinaharap mo na may pananampalataya. Hindi takot, kundi may faith, no? Nagkakaroon ka ng lakas ng loob para mas lalong magtiwala sa Panginoon. God wants us to trust Him. Sabi mo sa katabi mo, magtiwala ka sa Panginoon. Yan. Apply that trust. Sabi sa Joshua chapter 1, verse 9, be strong and courageous. Do not be afraid. Be strong. Sabi pa sa Psalms chapter 56, verse 3, when I am afraid, I put my trust in you. Natatakot ba kayo na humakbang ng may pananampalataya sa Panginoon? Nandun ba kayo sa sitwasyon na parang, Lord, mahirap yan . Lord, hindi ko kaya yan. Pero dahil sinabi mo, magtitiwala ako sa iyo. Nandun na ba kayo sa ganong sitwasyon? No? Fear chains you. Yung takot, talagang i-hold tayo niyan eh. But, faith changes you. Our faith in God changes our life. No? Kung titignan natin Hebrews chapter 11, sabi ng mga Bible scholars, ito yung mga man of faith. Talagang, ando sila Abraham, sila David, sila Daniel. Okay, binanggit po doon sa chapter po na yun, basahin niyo po. Ang tawag doon sa chapter nga na yun, Hall of Faith. No? Hall of Fame, di ba? Pero ito, sa Bible, merong Hall of Faith. Kasi sila yung talagang nananampalataya sa Panginoon. Tingnan niyo po, maging si Abraham, sabi niya, si Abraham napakayaman. Nung kanyang pamilya. Okay? Pero sabi ng Panginoon, umalis ka dyan. Anong ginawa ni Abraham? By faith, sabi po doon eh. By faith, umalis siya. Inalisan niya yung karangyaan ng buhay, namuhay siya ng mag-isa kasama ang Panginoon. Kasama rin ang kanyang pamilya. He lived by faith.
Maaaring sinasabi rin maaaring meron dito tinatawag ng Panginoon, teka lang, mag-Bible school ka na. Yan. Baka ganun, no? Pero kung hindi talaga sinasabi ng Panginoon, huwag niyong gawin, ha? Baka kasi meron talagang iwan yung trabaho at tapos mag-Bible school, no? Pero hindi naman sinasabi ng Panginoon, huwag! Maliban na lang. Ito po kasi yung maging testimony ni Pastor June, di ba? Kasi talagang tinawag sila ng Panginoon into ministerial works. Iniwan nila yung trabaho nila at nagpatuloy sila sa gawain ng Panginoon. Saan tayo tinatawag ng Panginoon? Saan ka tinatawag ng Panginoon? Natatakot ba tayo? O i-apply natin yung pananampalataya na meron tayo sa Panginoon. Apply that faith. Ang faith ang pumuputol sa tanikala ng takot. It is, talaga yan Yan yung gamot sa takot. Pananampalataya. Kapag nananampalataya tayo sa Panginoon, binabago tayo ng Panginoon. Hindi lang sa sitwasyon natin, kundi yung puso natin, binabago din ng Panginoon. Hallelujah. Are you willing to change your heart sa inyong pagsunod sa Panginoon? Are you willing to surrender your life to Jesus? Surrender your obedience, your allegiance to the Lord? Susunod ka ba? O mananatili ka na lang natatakot na mag-fail? Wag. Apply our faith. Fear changes you, but faith can change you. Sabi mo sa katabi mo, level up na tayo ha. Gisingin mo ba? Ka natutulog na Mag-level up ka na, doon ka na sa taas matulog. Joke lang po. Exodus chapter 14, verse 15 to 16, ito po ang ganda. Then the Lord said to Moses, aring ito rin yung mensahe sa atin ng Panginoon talaga Why are you crying out to me? Tell the Israelites, move on. Move on. Nung binasa ko po ito po kasi sermon na ito, matagal ko na po itong ginawa. And binasa ko po siya ulit. And it serves as a reminder for me. Teka lang, baka nasa comfort zone na rin ako Baka nagiging komportable na ako Kasi sometimes, we feel comfortable on the things na okay sa ating paningin. Pero sinasabi ng Panginoon, teka lang, huwag ka manatili dyan. Kailangan you have to move on. You have to move forward. Maaaring pray ka ng pray, Lord, bless me, Lord. Pagpalain mo ako. Pero hindi ka naman humahakbang sa pananampalataya. Baliwala. Faith without works is dead. Kailangan hakbangan natin na may pananampalataya yung ating mga panalangin. Gusto lang natin kasi blessing Pero kapag in-apply na natin yung faith, nawawala na. Sabi dito, why are you crying out to me? Para bang sinasabi ng Panginoon dito, diba sinabi ko na sa iyo, go. Go. Lord, trap na kami. Sabi ko, go, diba? Ako yung Diyos. Ako makapangyarihan. Go! Ano pa sabi dito? Tell the Israelites to move on. Move on. May mga panahon na gusto nating hintayin muna lahat na kumilos. Teka, hintayin muna natin. Testing the waters, kumbaga parang ganon. Pero minsan, ang sabi ng Panginoon, move on.
Huwag ka na mag-test. Sabi nga ng Panginoon, go. Move forward. No? Ang himala ng Panginoon, mangyayari lang habang tayo, hindi mangyayari yan kapag tayo ay nag-aantay. Kung sinabi na ng Panginoon, go, di mag-move ka na. No? Kundi habang tayo ay sumusunod, kapag sumusunod tayo sa Kanya, mas nakikita natin yung provision ng Panginoon, yung blessing ng Panginoon, dadaloy sa ating buhay. Ang pamantayan kasi ng mundong ito, to see is to believe. Narinig niyo na po ba yun? To see is to believe. Tingnan muna natin, bago ako maniwala, kailangan natin ng proof. Kailangan natin ng ebidensya. Pero that doesn't work to God. Ang sinasabi ng Panginoon, believe and then you will see. Believe and then you will see. Naalala ko tuloy, sabi ni Jesus, di ba yung sa storm, nasa kalagitnaan ng storm, yung bangka ng mga disciples, tapos si Jesus naglalakad sa tubig. Tapos sabi ni Peter, Lord, kung ikaw nga talaga yan, di ba? Pahakbangin mo rin ako. Sabi niya, sige, sabi ni Lord, sige. Anong ginawa ni Peter? Humakbang siya, di ba? Aba, nakalakad siya sa tubig. Kasama ni Jesus. Paano nangyari yun? Because he believed. Ito yung question dun eh. Bakit si Peter lang? Nakita na, tignan niyo po kung kayo yung isa sa mga 12 disciples, kung kayo yung isa sa mga 12 disciples ni Jesus, nakita niyo yung kasama niyo lumalakad sa tubig. Storm. Lumalakad siya sa tubig eh. Anong gagawin ninyo? Teka Lord, ako din. Pero hindi ganun ang nangyari. Si Peter lang yung naglakad eh. Ano nangyari doon sa yung 11 disciples? Wala, nanonood lang sila sa miracle. Lumalakad siya sa tubig, ang galing naman. Wow! Praise the Lord. Pero pwede ba nila ma-experience yun? Pwede. Sabihin niya na kay Jesus, ako din. Lakad din ako. Pero walang gumawa noon. At nakakatakot isipin, marami din sa atin, mga Kristiyano na, ganun. Pagka nakikita sila ng mga miracle, nasasaksihan nila yung testimony ng iba, wow, grabe Lord, ang galing. Praise the Lord. Pero humihinto tayo doon. Humihinto sila doon. Na para bang hindi kaya ng Panginoon sa buhay nila yon. Hindi. We have one God. Iisa lang yung Diyos natin. Yung Diyos, yung Espiritu ng Panginoon na nagbuhay sa mga patay, yung bumuhay din kay Jesus. Sabi doon the Spirit of God who make Jesus Christ resurrected from the dead is the same Spirit na meron tayo ngayon. Hello? Ibig sabihin, ito po sa madaling salita, yung Diyos noon na naghahati ng dagat ay the same God who is with us. Hindi siya nagbabago, hindi siya nagkulang, Diyos pa rin siya na makapangyarihan. Kapatid, hakbang tayo. Magtiwala tayo sa Panginoon. Magtiwala po tayo sa Lord. Faith moves when God says, go. Let's go. Kung sinasabi ng Panginoon, sige, share mo yung aking kaluwalhatian sa iyong kapitbahay, sa iyong classmate. Sige. O invite mo siya sa church. Yung mga simpleng mensahe ng Panginoon sa atin araw-araw. Kailangan aware po tayo dun eh. No?
If you are willing and obedient, sabi po sa Isaiah chapter 1, verse 19, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Hallelujah. If you are willing and obedient, ang tanong, are you willing and obedient? Handa ka ba sumunod? Handa ka bang sumurrender sa commandment ng Panginoon sa atin? Ang obedience ay daan papunta sa deliverance. Kapag sinusunod natin ang Panginoon, pati yung problema mo kaya niyang hatiin. And He will make a way for you to make you succeed. Gusto niyo po bang magtagumpay? Amen. Hakbangan natin na may pananampalataya. Humakbang po tayo na may pagsunod sa Panginoon. No? Ang obedience ay daan papunta sa deliverance. Dito po ako magtatapos. Sabi po dito, verse 18, the Egyptians will know that I am the Lord. When I gain glory through Pharaoh, his chariots and his horsemen. Ano po ibig ko po sabihin? Ano po ibig sabihin po dito? Tingnan niyo po, no? Kung babasahin niyo po sa chapter 14, pinatigas ng Panginoon yung puso ni Pharaoh. Maraming mga katanungan dyan, bakit pinatigas? Bakit ganyan, no? Bakit ginawang matigas ang puso ni Pharaoh, ganyan? Pero ito po yung, it answer it all. Verse 18, sabi dito, then they will know that I am the Lord. Tingnan niyo po, si Pharaoh, he is the powerful man in the world on that time. On that time. Pero sabi ng Panginoon, then they will know. Sabi doon, they will know that I am the Lord. Ako yung tunay na Diyos. Diyos kasi siya eh. On their time, talagang parang, wow, napaka-powerful niya. Wow, so lahat yumuyo ko sa kanya eh. Napakalakas niya eh. In his army, napakaganda ng civilization, okay? Resources, lahat nandun na. Because of him. Pero sabi ng Panginoon, no, ako pa rin ang makapangyarihan sa lahat. Matatalo sila, tingnan niyo po, matatalo sila hindi dahil magaling yung mga Israelites, kundi dahil magaling ang Diyos na kanilang sinasamba. Ang tagumpay po natin, kapatid, it is not about us. It is not about you. It's not about everyone here in this room. It is all about Jesus. Kung tayo po ay nagtatagumpay, it is because God saves us. Niligtas niya po tayo. Because of Him. Because of His life. Salamat po sa mga nag-appreciate sa aming mga pastor. Salamat po. At paulit-ulit ko pong sinasabi rin, maging sa mga miyembro ko po. The greatest appreciation na aming natatanggap. Salamat po sa mga monetary gifts. Nakakatulong po yun. Salamat po sa mga gift na binibigay niyo po sa amin. Nakakatulong po yun. No? Salamat po. Pero bilang pastor po, the great appreciation is our members who grow by faith in the Lord. Yung nagtatapat sila hanggang wakas. Hallelujah.
Tayo po tayo lahat. Naalala ko po tuloy yung isang sineseligrupan ko po dito sa Sangandaan. Sa kila Ate Maribik Pumarada, dyan sa may sementeryo. Yan. Dati nagsiseligroup po ako dyan. Dahil ang dami ko na pong dumami po kasi sa biyaya ng Panginoon, yung mga sineseligrupan ko. Meron po ako cell group dati dito sa Caloocan, and then meron din ako cell group sa Teresa, and then nagkaroon na ng Morong, so dalawa na yung halos 3 lugar na. Ang lalayo pa. Kaya hindi ko po, ayaw ko mambitawan din yung doon dito po sa kila Ate Maribik, pero mukhang talagang, doon talaga ako dinadala ng Panginoon sa Rizal. Ang dami na rin po mga natayong mga gawain doon sa biyaya ng Panginoon. And then, doon sa Morong, talagang nagkaroon din kami ng mga cell groups din. Ang dami naming mga ginagawa. And then, umalis po ako dito. At naalala ko po, nung nagsa-cell group po ako doon sa kila Ate Maribik, may bahay kaming pinupuntahan doon eh. Alam ko po, umaaten po siya dito. Hindi ko po, nandito po ba sila? Yan. Mukhang wala. Naalala ko po, yung kanyang asawa, kapag ka nagsa-cell group po kami doon, dahil rating yung asawa niya, nakainom. Lasing talaga. Pero hindi naman siya lasing na nanggugulo. May mga ganun kasi. Pero pagdating niya, sige, pastor, mag-share ka lang dyan habang umiinom siya. Ganun siya. Ganun siya. And then pagkatapos sa gawa, sasabihin ng asawa sa akin, pastor, sa pasensya ka na kasi ganito. Hindi, okay lang. Sige. Every time na doon kami sa bahay na yun, ganun yung kanyang nakainom siya, ganyan. Pero nakikinig naman siya. Nakikinig siya. Tapos, pagkatapos, minsan, kinausap niya ako, pastor, paano ba maligtas? Lasing siya nun Sabi ko, teka lang, maalala niyo kaya to? Kapag, di kinausap ko siya kasi kinakausap niya ako. Sige, ayan. Sineran ko siya, nag-pray kami, tinanggap niya ang Panginoon. Tinanggap niya ang Panginoon. And nung mga sumunod na mga gawain, ito na po yung time na talagang, nasa Rizal na rin ako. Hindi ko na maharap. Tapos nagkaroon pa ng pandemic. Nag-pandemic pa online, hindi ko na naharap siya. And then, nung minsan, anniversary yun Anniversary siya. Alam niyo, nakita ko siya dito. Sabi, malaking tao to Malaking tao. Maaaring nakita niyo na siya. Malaking tao to May pastor. Nakaganon ako kasi matangkad talaga. Malaki siya nandito po kayo, sabi niya. Pastor. Palagi na akong dumadalo dito. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa Lord. Tinanggap niya po ang Panginoon. Patuloy po siya dito. And nalungkot po ako kasi parang last 2 years or last year, kinuha na po siya ng Panginoon Natake po siya. Punta po ako doon sa burol. And then natanggap naman ng mga naiwan niya, mahal sa buhay. Pero sabi nila, salamat sa Panginoon. Salamat sa Lord. Tinanggap niya ang Panginoon. Masaya na siya ngayon. Mas masaya na siya kaysa sa atin. Ano po ibig ko po sabihin? These were the things na alam niyo po, bilang isang pastor, pagka nakikita ko po yung mga ganoong mga pangyayari, personally, on my ministry, sinasabi ko sa Lord, sana noon pa lang, humakbang na ako. Noon pa lang, dapat
Lumabas na ako sa comfort zone ko. Sana noon pa. Sana noon pa. Na-experience ko na yung mga ganitong bagay. Magagandang bagay sa aking buhay. Maaaring ito rin yung challenge sa atin. Maaaring gusto ipa-experience ng Panginoon yung blessing niya. Gusto niya ipa-experience yung mga magagandang pangyayari sa ating buhay. Pero it holds. Maging si Lord, na-hold natin because of our own decisions. Because napapangunahan natin ng ating takot. Napapangunahan natin, imbis na faith, fear. Imbis na paghakbang natin sa Panginoon, sa pagsunod natin sa Panginoon, na nakukulangan tayo sa sinasabi natin, Lord, imposible. Imposible. But I want to challenge you. Walang imposible sa Panginoon. Kasama mo ang Panginoon sa paghakbang mo sa iyong pananampalataya sa Kanya. Kapatid, now is the time. Magtapat tayo sa Panginoon at sumunod tayo with full surrender of our life. Let's open our heart. Let's open our minds to God. Lord, I recommit myself. Hahakbang ako ngayon. Sino po yung gusto niya mangyari sa kanyang buhay to? Lord, sa pamilya ko, sa personal life ko, Lord, I want to surrender my life to you. By faith, Lord, I want to level up. I want to move on. Panginoon, gawin niyo po yung imposible sa aking buhay. Meron po bang gusto niyo mangyari? Magtagumpay siya sa kanyang buhay. Meron po ba? Meron po ba dito? Pwede po bang pakitaas ang kamay? Hallelujah. Lord, 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 we thank you, Lord Jesus. We need you, Lord God. We need you in our life, Lord God. Hindi namin magagawa yung imposible na ito kung wala ka, Panginoon. Lord, tuparin niyo po ang iyong mga pangako. Inaanyayahan ko po ang mga bawat isa. I want to challenge you. Lapit po kayo dito. And I want to pray for you. I want to pray for each and every one of you. Sino po dito? Nanais niya. Tama na yung comfort zone. Tama na yung takot. Tama na manatili sa comfort zone. Ito na yung simula. Nahahakbang ako. Hahakbang ako ng may pananampalataya sa iyo, Lord. Oh, Jesus. Jesus. Oh, we glorify your name. Hallelujah. Hallelujah.
Maghari ka, Panginoon, sa aming buhay. Oh Lord, Jesus, Jesus. Hallelujah. Pangunahan niyo po ang bawat isa sa amin, Lord God. Ano man yung mga humahadlang sa aming buhay, sa aming puso, Panginoon, upang gawin namin ang iyong kalooban, Lord, we break free to those things, Lord God. Espiritu ng takot, Lord, we break it, rebuke it, Lord God, in Jesus' name. Wala siyang kapangyarihan sa aking puso, sa aking ministeryo, sa aking pagsunod sa iyo. Panginoon, break us free and make our lives, Lord God, fully obedient to your will, Lord God. Bigyan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, ng breakthrough, katagumpayan, Panginoon. Hallelujah. I pray for your blessing flow in their life as they obey full-heartedly, Lord. Wholeheartedly, Lord God. Oh Lord, we pray for each and everyone. Hallelujah. Panginoon, pagtagumpayin niyo po ang bawat isa sa amin. Hallelujah. 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 We need you, Jesus. Yes, it is impossible. But nothing is impossible to you, Lord. Kung kasama ka namin, Panginoon, walang imposible sa iyo. Kaya hahakbang kami ng may pananampalataya, hahakbang kami ng may pagsunod sa iyo, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon. Samahan niyo po ang bawat isa sa amin, Lord God. Level us up, Lord God. We want to move forward together with you, Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige po, purihin po natin ang Panginoon. Let's worship the Lord. Let's worship our God. Siya yung Diyos noon, siya yung Diyos ngayon, at siya rin yung magiging Diyos natin sa mga susunod pa na panahon. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Jesus! Let's worship the Lord. Hallelujah! Maghari ka, Panginoon. Maghari ka. Panginoon Jesus, maghari. Thank you, Lord Jesus. Sa puso ko, Panginoon Jesus, maghari ka. Banal na Espiritu, maraming salamat po. Panginoon, maraming salamat po, Lord God. Thank you for your power. Thank you for the reminder, Lord God. Patawarin niyo po kami kung kuminsan talagang we are stopping, Lord God. We are stopping on our comfort zone. On those familiar things, Lord God. Hindi na namin nasusunod yung kalooban mo. Nakakalimutan na namin na humakbang, na nagtitiwala sa iyo. Panginoon, patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami. God. Cleanse our life. Cleanse our heart, Lord God. Lord, open our minds to the things that you want us to do. Kapatid, iba't iba po tayo ng calling. Iba't iba po yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Maaaring kinakausap ka ng Diyos for that specific calling, for that specific things na nais ng Panginoon ipagawa sa iyo personally. Kapatid, don't hold back. Ang mensahe ng Panginoon ngayon sa iyo, don't hold back. Step by faith, not by sight.
Move on. Move forward. Magtiwala ka sa Panginoon, kapatid. Sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Lord, I pray, give us an obedient heart na willing mag-surrender, Panginoon, sa iyong paghahari, sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Lord, give us a servant heart, fully surrendered to you and to you alone, Jesus. Hallelujah. Let's declare the name of Jesus, the name above all name. He is powerful enough, who can give you anything that you need according to His richness and glory in Christ Jesus. Panginoon, maraming salamat po, Lord God, for this reminder. Thank you, Lord God, for everything that we have learned. Thank you for your Spirit. Thank you, Lord. Babaunin po namin ito, Panginoon. All throughout this week, Panginoon, maghari ka sa aming buhay. Sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi na Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang Panginoon. Hallelujah! Glory be to God. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal sa langit, sa pangalan mo, Panginoong Hesus, at sa iyo pong pagkilos sa kalagitnaan namin, banal na Espiritu, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami sa iyong salita, Panginoon, na dinala ng inyong mensahero sa umagang ito. Patuloy, Panginoon, ang iyong mga salita ang magpapatatag sa amin, na ang iyong mga salita ang magiging dahilan sa amin pong paghagpang, sa amin pong paglago, sa amin pong pagtitiwala sa iyo, sa amin pong journey ng amin pong buhay pananampalatayang ito. Marami pong salamat, Panginoon, kung paano mo sinamahan, Panginoon, sila Moses, Panginoon, na nakatawid, Panginoon, papuntang Promised Land. Kami rin po, Panginoon, sasamahan mo din po kami sa pagtawid sa mga bagyo ng buhay na namin pong nararanasan. Pero salamat, ikaw ang nagpapatatag at ikaw rin ang nangako na ikaw ang tutulong sa bawat isa sa amin. Sa umagang ito, Lord, sa aming paghihiwalay, samahan mo po ang bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming ingatan, Panginoon, lalo't higit doon yung mga lugar, Panginoon, na dadaanan ng bagyong ito. Ama, mas malaki ka po sa bagyong ito. Mas malaki ka po sa mga problema, Panginoon, na aming dinaranas. Mas malaki ka po sa lahat, Panginoon, na nangyayari, Panginoon, sa aming buhay. Higit sa anuman, Panginoon, hayaan mo na patuloy kaming kumapit, patuloy kaming humawak, Panginoon, sa iyong pangako. Ikaw ay tapat na tumawag po sa amin. Kaya salamat po sa umagang ito. Patuloy mo pa kaming ingatan at bantayan, Panginoon. Lord, sa pangalan mo, Panginoong Hesus, amin pong sinasaway, Panginoon, ang pinsala ng bagyong ito. Amin po ito, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Ikaw lang ang may karapatan na magpatining ng bagyong ito. Kaya kami bilang isang corporate body, isang anak, katawan mo, Panginoon, nananampalataya kami, may magagawa ka po sa panahon na ito ng mga pagsubok. Purihin ka po at sambahin ka. Marami pong salamat sa bawat isa. Marami pong salamat sa bawat pagtugon mo ng aming mga daing sa iyo. Salamat, Panginoon, sa provisions mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat, tapat, mapagmahal ka at walang hanggang Diyos ka sa aming buhay. Salamat po sa iyo. Ingatan mo po kami, O God, at patuloy po kaming naniniwala. Under your wings, Lord, we are safe and secure. We bless you, Lord God. We honor you. Salamat po kay Pastor Franz. Salamat sa kanyang paglilingkod sa iyo. Salamat po sa kanilang buhay mag-asawa. Patuloy mo silang patatagin. Patuloy kalingain, Lord, at samahan, palaguin ang gawain
sa murong, Panginoon. Bless them mightily, Lord, with their families. We just thank you, Father. We just thank you, Holy Spirit, and Jesus. We come to you in your name, that may you be glorified in our lives throughout the days. Salamat po, papuri at pagsamba sa iyo lamang, sa pangalan po ng Panginoong Yesus, na aming hari na darating, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Taas po natin ating kamay. Taglayin po ng bawat isa ang basbas at pag-ibig na ating Diyos na masalangit. Biyaya at patuloy na pagliligtas, pagpapagaling ng Diyos sa anak. Makikipisan at gabay ng Diyos, Espiritu Santo ngayon at magpakailan paman. Amen and amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon, tayo po'y humayo sa biyaya.